Hello everyone, good morning. So ngayon nga ay Sunday and it's 11 a.m. and naisipan namin na gumala muna. Nag-rest day nga kasi ng 4 days si Julius dahil kakapera lang ng kamay niya. Kaya nag-commute muna kami ngayon and yung motor namin hinabili namin dun sa may highway, dun sa may pinapalondrihan namin kasi hindi talaga kaya ng kamay ni Julius na mag-drive ng matagal kasi nga masakit pa daw and kumikirot daw talaga. Ilang minutong biyahe nga ay nakarating na rin kami dito sa may mall and pagkarating namin dito, naisipan muna namin na kumain since it's 12 p.m. na kasi nga 11 a.m. kami umalis dun sa may bahay. Dumaan nga kami dun sa may Jollibee kaso puno talaga kaya dito na lang kami sa Chicken King since hindi naman ganon karami ang tao dito kaya dito muna kami kumain. Si Julius na nga yung pina-order ko doon and naghihintay lang kami ni Iya dito sa may table. At eto na nga yung in-order ni Julius. Konti lang yung in-order namin since diet kami, char. At meron nga silang mango float ngayon kaya naman napabili na din kami. Kasi dun dati nung unang kain namin dito, Mother's Day yun and wala pa silang mango float talaga. Ang meron sila noon, parang iced tea yata yung noon. Kaso ngayon, hindi na kami nakakita ng iced tea. And ito yung nakita namin, ang mango float. Kumain na nga kami dito and hindi kami kasya sa may camera. Kaya naman silang dalawa na lang yung video ko. Mahirap kasi siyang ikasya kasi medyo maliit yung table and nandito ko sa may gilid. Kaya wag na natin ipagpilitan kung hindi talaga. Ang sweet naman ng dalawang to, nagsusubuan pa. Parang kailan lang ako pa yung sinusubuan niya. Charis! Since wala nga sila masyadong drinks dito, bumili si Julius dun sa may gilid. Katabi lang kasi nito ang food court. Diyan sa may likuran ko, diyan nagtitinda yung mga drinks. Sobrang daming tinda dyan. And diyan bumili si Julius. Yung binili niya ay parang dragon fruit yata yon. Super expensive, 50 pesos. Pero malaki naman siya. Kaso nga lang, hindi namin bet yung lasa, kaya isa lang yung naubos. After nga namin kumain, pumunta kami dito sa may gilid ng food court pa rin banda. Kasi merong palaruan ng mga bata dito. And gusto namin itry si Iya dito. 150 pesos nga ang 1 hour dito. And ang 2 hours ay 250 pesos. And hindi ko na alam kung magkano yung 3 hours and more. And kailangan nga pala dito, bumili ng socks talaga. Kasi kailangan nakamedyas ka pagpasok dito. 50 pesos per head nga pala yung guardian dito. Since kaming dalawa ni Julius ang pumasok, so 100 yun sa amin. And sa kanila na din kami bumili ng socks since may tinda naman sila. Kasi nga wala kaming socks ni Julius, hindi kami gumamit ng socks ngayon. And nakachinelas lang siya and nakasandal lang kasi ako kaya hindi kami nagsasocks. Kaya napabili kami ng wala sa oras. Hindi nga masyadong madami ang tao or mga bata dito ngayon. Unlike before na sobrang dami talaga dito. Hindi nga masyadong malaki yung place dito and hindi din naman siya ganun kaliit talaga. Parang standard lang yung size niya. Standard ba yun? Basta kayo nang balang mag-imagine kung ano yung standard na sinasabi ko. Basta yung parang balance lang yung pagkalaki niya. Hindi malaki and hindi rin siya maliit. Basta yun na yun. Meron nga din pala sila dito mga banana boat ba ang tawag dito? Na pwede din sakyan ng mga adults kasi nga makapal naman yung pagkaano niya. And meron din sila dito mga slides na pwede din sa mga adults. Hindi nga namin natsyempohan ang mood ni Iya ngayon. Ewan ko kung naninibago lang ba siya sa isang place. Kasi hindi namin nakikita na masaya talaga siya kasi iba yung bata na to kapag sobrang saya na niya talaga, sobrang ingay, sobrang jolly. Pero ngayon, parang nagpipermay lang siya sa isang lugar tapos nagmamasid lang sa paligid. Sobrang dalang niyang ngumiti pero naglalaro naman siya ng kanya lang. Hindi nga lang siya ngumingiti or tumatawa talaga. Kaya hinahayaan na lang namin siya dyan. Kasi alam naman namin gustong gusto niya ring magstay dyan sa mga bola na yan. Naninibago lang siguro siya kasi first time niya nga pumunta ng ganito. At dito nga naisipan namin na mag-slide kami ni Iya. Si Julius sana yon kaso ayaw niya. Siya lang daw yung mag-video. Kaya naman ako yung sumama kay Iya para makapag-slide naman siya. Meron nga hagdan dito sa may gilid para hindi mahirapang umakyat. Pero ganun pa rin, nahihirapan pa rin kasi merong mga bola sa may hagdan and mahirap na baka mahulog ng di oras. Nakaakyat na nga kami and muntik ko nang hindi mapansin na maliit pala yung pintuan. Muntik na akong mauntog doon kasi hindi ko talaga napansin. Ewan ko kay Julius, nagkagulo na tong video niya. Hindi niya pala na video yung mismong pag-slide na mini Iya. Putol na yung video nung nakita ko dito sa bahay kasi na-stop niya pala daw. E di sana kung nalaman ko doon pa lang sa may pinaglalaroan ni Iya. E di sana naulit namin yung pag-slide, diba? Para buo yung video. Kaso dito ko na nalaman sa bahay kaya sobrang sama talaga ng loob ko, charis. Kami na
nga lang yung naglalaro dyan since si Iya wala talaga sa mood or baka inaantok lang talaga yan. Ewan ko, kakagising lang naman yan kanina nung umalis kami sa may bahay. Hindi talaga siya active ngayon, nakatingin lang siya sa amin habang naglalaro ako. Kita nyo naman yung mukhang yan, ewan ko, hindi ko matansya yung mood niyan. Eto nga pala yung nilalaro ko kanina. Malaking screen yan, babatuhin mo lang yan and magsaslide na yung mga bilog-bilog dyan sa my screen. Ewan ko ba, basta ako na lang yung nag-e-enjoy dito. May mga bata nga din lumapit dito sa amin. Nag-picture-picture lang kami ni Julius yan and ni Iya. And biglang sumali tong batang to. Hindi naman halatang mahilig sa camera. Sobrang bait nga ng bata na to. Sobrang friendly talaga. Lumalapit nga siya kay Iya and nakikipaglaro siya. Kaso nga lang si Iya, walang imig. Kita nyo naman, pati ilong, tinutusok niya na. Curious yan. Hi pala sa mga magulang ng bata na ito. Sobrang bait po ng anak nyo. Sana po magkita-kita po ulit tayo soon. Kasi sobrang bait talaga ng anak nyo. Super comfortable siya ipalaro dito sa anak namin. Si Julius nga nag-e-enjoy na rin sa paglalaro. Kita nyo naman, naka-chill-chill lang yan dyan. Bored na din yan kasi si Iya nga hindi talaga umaalis sa pwesto niya. Gustong-gusto nga ni Iya na humihiga dyan sa mga bola na yan. Kita nyo naman ang mukha niyan. Alam namin nag-e-enjoy yan pero wala lang talaga sa mood. Ewan ko ba dyan. Kahit hindi siya ganun ka-active ngayon pero alam namin enjoy na enjoy pa rin yan. Kita nyo naman ang mukhang yan. Sarap ng buhay, pa-chill-chill lang. Ganyan nga lang siya maglaro dyan sa mga bola. Kamera lang yung binabantayan. Gustong-gusto nga ni Iya kunin talaga yung malaking bola. Kaya kita nyo naman, nagsusumikap talaga siyang maabot yung bola na yun. Hirap ngang ilaka dito kaya naman nag-crawl na lang siya. Gustong-gusto niya nga kasi talaga yung bola na yan kasi nga may mga nipples and yan yung hinahawakan niya talaga. Kita nyo naman yung kamay niyan. Mga nipples yung hinahawakan niya. Ganyan din kasi yan sa akin kapag dumideden, nipples yung hinahawakan kaya hindi na ipagtataka kung bakit yan yung hinahawakan niya. Nakuha nga na isang bata yung bola niya dyan, kaya napatingin na lang siya sa papa niya. Pero nakuha niya naman ulit yon, kaya ayun. Sobrang hirap na hirap nga lang siyang maabot yung bola kasi nga lumulubog talaga siya kasi medyo marami kasi yung bola na mga maliliit. Kahit ako nga, hirap na hirap ako maglakad dyan. Paano naman si Iya, sobrang liit nito. Mas malaki pa nga sa kanya yung bola na yan. Ayaw niya namang tigilan yung bola na yan, kaya hinahayaan na lang namin siya kasi dyan naman siya mag-e-enjoy. Pinag-explore na nga namin si Iya, isinakay na siya ng papa niya dito sa may elepanteng malaki. Isinakay na nga namin siya dyan sa may elepante pero wala parang imik yung mukha nito. Walang ka-expression, parang just go with the flow na lang siya. Pero bahala na, ang importante, naranasan niya yung mga bagay na ganito. Yung mga bagay na hindi namin naranasan nung panahon namin. Siguro hindi pa uso or baka naman hindi lang talaga maa-afford. At dito na nga kami lumipat sa may banana boat. Kita nyo naman kung sino nag-e-enjoy dyan. Malaki kasi yung banana boat nila kaya pwede pang adults talaga. And parang ako lang yung nag-e-enjoy dyan and si Iya hindi. Kasi nga, gustong-gusto niya na talagang bumaba. Mas gusto niya dun sa may mga maliliit na bola sa may baba. Kita nyo naman, pagkababa pa lang lumubog na agad. Kita nyo naman tong dalawa na to, parang nasa bahay lang nag-chill-chill. Gustong-gusto nga talaga ni Iya humiga dyan sa mga maliliit na bola. Kanina pa yan siya pahiga-higa lang talaga. Ayaw niyang maglaro, gusto niya lang talagang humiga. Kahit matabunan siya ay okay lang talaga. Wala talaga siyang pake. Kahit sa ang pwesto, higa lang talaga yung gusto niya. Medyo na-bored na nga kami dito, kaya naman nag-try ulit kami doon sa iba. At ito yung nakita namin, yung kabayo na paikot-ikot. Sobrang hina lang naman ng ikot nito, kaya pwede talaga sa mga pambata. At eto, kita nyo naman si Iya, nakasandal lang yung mukha niya sa ulo ng kabayo. Pagod yarn. Ganyan lang talaga siya the whole time habang nakasakay dyan sa may kabayo na yan. Parang gustong-gusto niya din naman kasi hindi bumaba. At nakasandal pa yung mukha niya dyan sa ulo ng kabayo. Kita nyo naman, ang cute-cute tingnan. At dito nga namin napagtanto na inaantok talaga si Iya. Dahil hindi siya ganyan kapag hindi siya inaantok. Kapag inaantok talaga siya, parang wala na siyang energy talaga. Na-bored na nga siya kakasakay kaya bumaba naman. And try naman namin itong parang sasakyan na tinutulak sa may likuran. Sobrang dami na nga naming na-try and ganun pa rin yung expression niya. Walay pa rin. Pero pinaglalaro pa rin namin siya para naman hindi masayang yung oras namin dito. Sobrang ganda nga ng sinakyan niya. Parang ang sarap din sumakay. Charis. Nag-try nga ulit kami dito ng iba naman and ito yung bike. Kaso hindi nga siya comfortable. Parang nahuhulog siya. Kaya naman nag-try ulit kami ng iba. Bike pa rin yung tinry namin pero ito medyo maliit na. Kaso nga lang mahirap pa din kasi walang lagayan ng paa para maitulak man lang siya. Kaya medyo nahihirapan din kami dyan kasi maiipit yung paa niya sa may gulong ng bike. At may nakita nga kami ditong maliit na supermarket kaya dito namin dinala muna si Iya. Ayan, naglalaro
naglalaro na siya. Akala ko supermarket pero mga laruan yung laman. Ay natural, laro ang pambata. Ito, bobo ko talaga. Hinayaan na nga namin siya maglakad-lakad dyan para naman makapag-enjoy siya ng kanya lang. Kasi kanina hindi namin siya pinapalakad talaga kasi merong mga malalaking mga bata na and hirap naman baka mabunggo. Kaya dobleng ingat talaga and sinusundan talaga namin siya kasi nga mga bata yung naglalaro and basta mga bata wala talaga mga preno yun. At this time nga medyo konti na lang yung mga bata na naglalaro. Kita nyo naman medyo maaliwalas na yung paligid and wala nang masyadong mga bata talaga. Kaya si Iya pinapalakad na namin para naman makapag-enjoy siya ng kanya lang. Todo bantay at sunod nga ang Papa Julius na yan. Gustong-gusto niya nga din kasi siya muna yung magbabantay kasi nga minsan lang din naman siya nakakauwi. Minsan lang yung banding nila talaga mag-ama. At kita niya naman si Iya parang nagiging active na, tumatakbo na siya and lumalapit na sa mga laruan. Natapos na nga yung 1 hour namin and hirap na namin palabasin si Iya kasi nag-enjoy na nga siya. Ayaw niya nang lumabas and umiiyak na talaga siya. Buti na lang nadala ng mga magic words ni Julius. Kaya napalabas namin siya and umakyat muna kami dito sa may taas kasi bibili kami ng ceiling fan. Pag akyat nga namin, ito na agad yung bumungad sa amin. Damang-dama yung Christmas dito sa may taas. Bonggang-bongga yung design. Nakabili lang nga si Julius ng ceiling fan kasi gusto niyang dagdagan yung ceiling fan namin doon sa may kwarto namin kasi sobrang init talaga. At eto, pauwi na nga kami kasi sobrang antok-antok na nga si Iya. Thanks for watching. See you again in my next vlog.